Welcome to Donmar TV News Channel. President Rodrigo Duterte took part in today's opening of the 2021 Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Economic Leaders Virtual Meeting. According to presidential spokesperson Harry Roque, the chief executive was joined by his APEC counterparts at the Virtual Economic Assembly chaired by New Zealand. Among the issues tackled in the meeting are strategies on how APEC member countries could work together to speed up recovery from the COVID-19 pandemic and climate change. Inaasahang makakasama ng Pangulo ang kanyang counterpart sa 28th APEC Economic Leaders Meeting chaired po ng New Zealand. Inaasahan din na makikibahagi si Presidente sa APEC Business Advisory Council Dialogue. Itinanggi ng kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na makakapulong ng dating Presidente si Davao City Mayor Sara Duterte sa Balesin Island. Kinumpirma yan sa isang text message ng isa sa mga staff ni dating Pangulong Arroyo. Samantala, nakatagda namang dumalo si Mayor Sara sa birthday ni House Speaker Lord Alan Velasco sa Balesin ngayong araw. Ito ay matapos tanggapin ng alkalde ang imbitasyon sa kanya ni Velasco. Ayon kay hugpong ng pagbabago Secretary General Anthony Del Rosario, ngayong lunchtime kasama ni Mayor Sara si Velasco. Matapos yan ay nakatagda rin ito magtungo sa Cavite para naman dumalo sa kasal at saka ito babalik sa Davao City. At exactly 6 p.m. of November 11, Thursday, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio joined the once ruling party, Lakas CMD, of former President Gloria Macapagal Arroyo. She took her oath before Lakas President House Majority Leader Martin Romualdez and was witnessed by party chairperson Senator Bong Revilla. This happened amid speculations that Duterte Carpio is running for a national position. These I pledge freely and impose upon myself without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. I help you God. Now the biggest question is, does this mean that Duterte Carpio will vie for a national position? According to party president Martin Romualdez, they will have to consult Mayor Sara regarding a possible filing of certificate of candidacy. But he did not want to speculate on the reports that it will be a tandem of Mayor Sara and presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, I guess, as they would say, your guess is good as mine. Let's not preempt them, no? Let's not preempt them. And let them make the decision and make the announcements, no? At the proper time. In a chance interview, the presidential daughter refused to comment on any political issues, but she thanked her supporters. Nagpapasalamat ako sa mga supporters ko and I hope na kung anumang mga mangyari sa mga sumusunod na mga araw ay maibigay ko sa kanila kung ano yung gusto nila. However, Marcos Jr. is firm that he is running for president amid the speculations of a possible team-up with Mayor Sara. Meanwhile, presidential aspirant Ronald De La Rosa is ready to cancel his presidential plans if Duterte Carpio will seek the presidency. I have nowhere else to go. I cannot go anywhere and I cannot change. I will not change parties. I do not have. I entered this race not to play any of this substitution, play with the rules. I entered this because I felt I should run for president, and that's what I'm doing. Wala talaga kung masasabi niya, kundi maghintay tayo kung ano talagang gagawin niya, next move niya. Pero tingin nyo ba tatakbo na for national position? Most likely. Noong umaga, nag-resign si Sara Duterte, Mayor Sara, sa kanyang sariling partido, yung hugpong ng pagbabago. Kinagabihan, alas 6 ng gabi, magkatuwang sila sa kasal ni Senator Bongbong Marcos. Pareho silang ninong-ninang sa kasal ng anak ni Senator Bong Revilla dyan sa may Cavite. Nako, wala kayo mga kaibigan. No? Kinagabihan, nag-oath taking siya bilang miyembro ng Lakas CMD. Kaya marami ngayon ang nagpipilit manghula. Ano ba to? Ano ba tong nangyari na to?
Si Sara Duterte ba anong plano? Mag-aabang-abang lang tayo kasi ang sabi niya kanina, no comment. Oo, no comment. Sa bagay, hanggang 15 pa naman yan eh. So kung siya officially a member of Lakas CMD ngayon, na ang Lakas CMD parehong may kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente, ang tawag nila dyan John Junegon placeholders. Pwede siyang magdesisyon na mag-substitute bilang Pangulo. Pwede rin siyang magdesisyon na mag-substitute bilang pangalawang Pangulo. Either of the two options, pwede niya pong gawin. Pero siyempre, may iba ang gusto tumakbo siyang vice-presidente, katandem si BBM, nakasama rin niya kanina. Pero meron din naman nagsasabi, dapat tumakbo siyang presidente. Well, sabi ng iba, pagka Bongbong Sara, medyo malakas. Ang sabi naman ng iba, pagka Bongbong Marcos for president, Sara Duterte for president, malamang Leni Robredo ang president. Kaya nakapink na ako eh. Mag-iingat po kayo palagi. No? Kung ano man ang nangyayari sa politika, tandaan nyo, kailangan tuloy-tuloy natin ang ating pagsisipag. We cannot depend on the government all the time. Kumbaga, sarili pa rin nating pagsisikap ang magdadala sa ating pamilya. Kahit gaano ka kagaling yung presidente, kung hindi ka naman kikilos, kahit sino kagaling ang inihalal mong alkalde, kung hindi ka naman kikilos, walang mangyayari. Ang pinaka-importante ngayon, tayong lahat, ay magtrabaho, magsipag. Kung maaari nga, huwag natin i-factory ng gobyerno no? Kumbaga, kung may tulong ang gobyerno sa atin, sa anumang paraan, pati sa polisiya, salamat. Pero kung wala, at least hindi ka maapektuhan kung ikaw may sariling diskarte na hindi nakafactory ng gobyerno. So, magsipag lang po tayo, no? Ganun lang. Lalo ngayon, lahat mahal. No? Pati nga misis mo, mahal mo na rin eh. Ay, nako. Kung ano man po yung mga sapantahan natin ngayon sa BBM Sara, yung sapantahan na yan, speculation lang yan. Kumbaga, tayong lahat puro mga miron lang at na marites lang tayo. Puro marites lang tayo, puro chismosa lang tayo, sa totoo lang. Puro analysis lang kaya natin gawin. Pero at the end of the day, ang mangyayari dyan, kung ano ang gagawin ni Mayor Sara, yun lang yun. Wala tayong magagawa doon. Tapos na buksi. Ulitin ko lang, lahat ng ginagawa natin yan, analysis, speculation, opinion, wala po lahat yun. Pagka ang mga analysis na ito ay kakontra nung gagawin ni Mayor Sara. So it really depends on Mayor Sara. It's really up to Mayor Sara kung ano gagawin niya. Puro chismoso lang ang dating natin ngayon. Hanggat hindi siya nagdedesisyon until November 15. Okay? Ganun lang 'yon. Huwag na tayong puro senaryo lang ang pinag-uusapan natin. Okay, mga OFW, lalo na sa Middle East, anong oras ba ngayon? Kung alas 9 ngayon ng gabi, 9:20, di -5 ba? Yan, -5, -6. O hapon ngayon dyan, mag-iingat po kayo. Mga nasa Amerika ngayon, umaga ngayon, sa 9:20 ng umaga sa East Coast, good morning. Sa West Coast naman, di kasi sikat lang ng araw, good morning. Sana po, mag-iingat po kayo palagi. Padala nyo kami ng dollar. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Mami, magpaalam ka na.